Itinuturing ni Senador Erwin Tulfo na tahasang pag-asa sa walang bahala sa mga mamahayag na araw-araw nagsasakripisyo ng kanilang buhay para sa kakarampot na benepisyo at walang katiyakang kaligtasan. Muling isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang pagpasa ng Media Workers Magna Carta kasunod ng naganap na barilan sa Senado kamakailan. Ikinabahala ng veteranong broadcaster na naging senador ang sinapit ng mga reporter na nagko-cover sa mataas na kapulungan ng Kongreso nang sumiklab ang karahasan noong Mayo 13. Ayon kay Senador Tulfo, malaki ang papel na ginagampanan ng mga mamamahayag sa paglabas ng katotohanan kung ano ang tunay na nangyari sa barilan. Sino ba ang tunay na nagpaputok ng baril? Paliwanag pa ni Senador Erwin na habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente, ikinatwira ng senador na dapat ay hinayaan ng mga otoridad sa pinangyarihan ang mga reporter at cameraman na mag-cover sa lugar. Dagdag pa ni Senador Tulfo na magsisilbi itong patunay na sumunod sa protocol ang mga security at law enforcement unit. Proteksyon din nila ito para sa kanila dahil kapag nalaman na may presensya ng media, magdadalawang isip silang magpaputok ng baril. Binigyan din ni Senador Tulfo na karamihan sa mga tauhan ng media na naipit sa putukan ay nakatalaga sa Senate beat at walang sapat na pagsasanay sa pulis o combat reporting. Halimbawa niya, ang Senate media ay hindi sanay sa mga itong uri ng barilan. Tiyak na na-trauma sila. Nakarinig pa nga sila ng ilang reporter na umiiyak habang nagbabalita ng live. Ganon anya katindi ang panganib na hinarap nila sa mga sandaling iyon. Dahil dito, muling itinulak ng senador na ipasa na ang Senate Bill No. 249 o ang Magna Carta for Workers in Media and News Industry Act, isa sa kanyang top 20 priority measures. Layunin ng panukalang batas ni Tulfo na gawing pamantayan ang minimum na sahod, overtime at night shift differential pay, security of tenure, hazard allowance at mga benepisyo sa insurance bukod sa iba pa para sa mga manggagawa sa media. Binigyan din pa ni Senador Tulfo na ang nasabing panukala ay hindi lamang tungkol sa pagpapabuti ng pangkabuhayang aspeto ng mga mamamahayag, kundi pagkilala rin ito sa kanilang dignidad at karapatan habang sila ay nasa frontline upang ipaglaban ang malayang pamamahayag. Giit pa ni Senador Erwin na ang insidente noong Mayo 13 sa Senado na nagbanta sa kaligtasan ng mga Pilipinong reporter ay isa lamang sa mga pang-araw-araw na pakikibakang kinakaharap ng mga mamamahayag, kaya dapat umanong ibigay sa mga reporter ang kabayaran at suporta na nararapat para sa kanila. Pilipinas, mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.